Good day everyone. In this session, we are going to solve a beam deflection problem involving a simply supported beam. And the beam is subjected to a uniformly distributed load or UDL. Firstly, we are going to analyze and read the problem. And the problem says the simply supported beam carries a uniformly distributed load of intensity WO. Ito yung WO. And sa diagram natin, ito yung WO. Ito yung kulay blue. Ito yung uniformly distributed load. Yung blue yan. And ang inaasa natin na i-determine dito, yung equation ng elastic curve at yung maximum displacement. Yun ang inaasa natin na i-find. So, firstly, i-analyze muna natin itong diagram. Ito yung support reaction A. Bali dalawa yung support reaction niya, yung A and yung B. And itong uniform distributed load na to ay nag-i-span sa buong length. Ito yun. Length L na to. Buo yan. Yung distributed load natin is nag-i-span doon sa buong length. No? Yung ating support reaction na isa nasa A, yung isa nasa B. So, ngayon, na-analyze na natin yung kinakailangan natin para sa magpunta tayo sa solution. So, firstly, mag-umpisa tayo sa pagsasolve o i-determine natin yung support reactions. Since yung beam nga is simply supported at yung load ay evenly distributed across doon sa span ng length natin, yung loading condition natin is symmetric. So, ibig sabihin nun, yung dalawang support natin ay equal lamang ang reactions. First, determine natin yung total load muna bago tayo pumunta sa mga reaction. Yung total load na nag-act sa beam. Yung load intensity natin is yung WO nga, nakalagay naman sa problem. And yung measure natin per unit length dapat kailangan natin yung L yun, which is yung L. Kaya yung total load natin ay ang magiging equation na is ito, itong W equals WO times L. Yung WO yung load and yung L yung length natin. Yun ang ating total load equation. And sabi ko kanina, since nag-i-span siya and uniform, nag-i-span sa buong length, yung dalawang reaction natin is equal, yung A at yung B. So, yung reaction A natin equal sa reaction B natin is equal naman dun sa total load equation natin divide 2 dahil dalawa silang support reaction. So, ito yon yung RA equals RB equals WO W0 times length over 2. Yan yung ating support reaction ng RA at ng RB. And itong support reaction na to, itong dalawang support reaction na to, is pa-upward siya, upward. No? Dahil yung ating load dito is pa-downward. Binabalance ng support reaction natin yung uniform distributed load. Pa-upward to. Yung reaction natin sa letter B. And yan. Okay na tayo sa load. Determine naman natin next is yung bending moment equation. Yan. And sa bending moment equation naman natin, kailangan natin gawin dito is cut natin yung beam, no? Cut natin, halimbawa ito. Cut natin dito, halimbawa. And kukunin lang natin dito is yung support reaction ng A, parang ganito lang siya. Dahil para mas mapadali tayo, sisimplify nito yung calculation natin. And yung upward reaction RA, yung RA natin dito, is upward. And yung distributed load natin, acting over the distance, ay yung X, no?
Kaya ang magiging yung load natin over sa section na yon ay resultant force nag-equal sa WOX, ito siya, WOX. And then, because nga nung load is uniformly distributed, yung resultant force natin, dapat mag-a-act siya sa centroid ng rectangular na beam. Rectangular kasi yung beam natin. And for rectangle, yung centroid niya is x over 2. Ito lang siya, x over 2. Hatiin lang natin sa gitna. So, yun nga yung x over 2 magiging centroid natin kung saan nag-a-act yung ating rectangular distribution load. So, ito yung ating initial na equation, Wx and x over 2. Nagagamitin natin para makuha yung bending moment natin. Which is yung bending moment, ang uunahin natin sa kanya ito, RA over x, no? Ito yung una. Ito yung positive bending moment natin. And while yung negative bending moment natin, which is, itong RA, ito lang yung kinuha natin doon sa hinati natin. Sa nakat natin kanina. Itong RA, nagmula lang dito sa WOX. Itong RAX, no? Hinati kasi natin. Ito namang negative bending moment natin. Gagamitin natin dito yung centroid. Yung tinatawag na centroid. Kaya gagamitin natin yung WOX at yung x over 2 na centroid. And, yan. Nakuha na natin yung dalawa, yung positive and negative. Which is, gagamitin natin, pagsasamahin natin ngayon, moment x equals, yung ating positive, hindi pala. Moment x, RAX, ito yung positive natin, and yung negative natin, kaya ginamit natin is minus. Ang ating maging equation is moment at x equals RAX minus WOX times yung centroid natin, which is x over 2. And next natin, sasubstitute lang natin yung RA. Yung RA na to. Sasubstitute lang natin. Di ba yung RA natin is W0 times L over 2. Sasubstitute lang natin. Magiging ganito lang siya. Di ba? Yung RA naging WOL over 2 times yung X, and then yun lang din yun, yung negative moment natin. And next, dahil nga may common sila, no? Itong WO over 2. Lalabas lang natin, lalagay lang natin dito para maging simplified lang yung ating equation. Magiging moments equation natin dito, yun nga, inilabas natin W0 over 2, length times x minus x squared. Yun lang. Yun na magiging equation natin para sa bending moment. And bago tayo magdakaw doon para makuha natin tong equation ng elastic curve, malayo-layo pa naman, i-highlight lang natin yung parang pinaka nakukuha natin. Ito yun. Ito pa lang yung bending moment pa lang. And yung ngayon tayo sa differential equation ng elastic curve, kailangan natin gamitin dito yung beam theory, which is moment x equals EI derivative squared ng y, derivative squared ng 2. No? Yung E, modulus of elasticity, yung E. Yung I naman, moment of inertia. Yon. So, next ito siya. Ito siya. Para makita niyo. Ito yon. Ito yung sinasabi ko. Mx equals EI, no? Ang gagawin lang natin dito, substitute lang natin yung Mx na nakuha natin sa bending moment. Ito yon. Mx, substitute lang natin. Tandaan nyo yan, yung WO. Ito ha. Itong EI is ito. Tapos ito naman, ito. Sinubstitute lang natin yung nakuha natin kanina. Then, next is, divide lang natin siya sa EI na EI.
EI. Bind lang natin siya sa EI. Bakit? Yung EI, para lang malipat siya dahil itong meron kasing EI dito sa kabilang equation. Pag dinivide natin to sa EI, matatanggal to. And then, magkakaroon ng EI dito sa kabila. Ito siya. Ayun lang yung sunod natin na gagawin. Then, integral natin siya. Integral na natin to. So, matatanggal tong 2, itong squared dito sa derivative. Then, itong LX squared over 2, x cubed over 3, plus yung constant natin na 1. No? Pagkatapos nun, integrate lang ulit natin. Ito, yung bago natin equation. Integrate lang ulit natin. And, sorry. Before pala natin integrate, sinimplify natin dito siya. Sinimplify natin. So, diba, ito yung in-integrate natin. Ito siya. Naging ganito siya. Bago natin to integrate, simplify muna natin. Yung nakaparenthesis, distribute lang natin itong nasa labas. Bali, magiging ganito siya. WO length times x squared over 4 dahil 2 times 2. And sa kabila din, lalagay lang natin sa taas. And then 2 times 3 magiging 6. And ito yung i-integral natin sunod. Ito na tayo. Then magiging y na lang to, no? Tapos ito, integral natin 2, 3. Ito lang naman kasi yung kailangan natin dito yung x lang. Magiging cube tong ito, cube siya. And then, bababa natin yung 3. 4 times 3, magiging 12. And itong cube, magiging 4 to the power of 4. Bababa natin yung 4. 4 times 6, magiging 24. And yung C1 natin, yung constant 1 natin, integrate natin, magkakaroon lang siya ng x. And then, magkakaroon tayo ng bagong constant na C2. Yes. And, ang gagawin lang natin, pagtapos natin integrate, nandito na tayo sa formula nito, sa equation na to. So, combine lang natin ulit yung common terms. Ilalabas lang ulit natin. No? Common terms dito is yung WO at saka yung EI sa baba. Ilalabas natin at magkakaparenthesis ulit tayo na ang laman lang yung length x saka yung x to the power of 4 para mas madali yung calculation natin sa sunod na gagawin natin. No? And next natin, yung apply na natin, kukunin natin yung constant 1 and constant 2. Yan. First, natin yung sa support. Yung support A natin. Para sa simply supported beam, yung deflection ng both support ay 0. Kaya sa support A natin, yung x natin equals 0. And yung y equals 0 din. Kaya pag sinubstitute natin siya dito sa ating nakuhang equation na to, ang magiging kakalabasan lang ng C2 natin is 0 din. And yung constant to natin siya, no? And dito naman sa support B natin, yung x natin equals lang sa length. And yung y natin equals pa rin siya sa 0 dahil yung deflection nga is ng both support ay 0. So, ang magiging pag sinubstitute natin siya, 0 equals WO over 24EI times 2L raised to 4 minus L raised to 4. No? Plus yung C1 natin times L. Originally, yung C1 times X, yung X natin equals sa L. Kaya naging C1 times length. Kaya naman, so, sinulat ko lang dito yung pagiging C1 natin. Pagtapos natin doon, dito sa 0 equals
W0 over 24 EI times 2L to raise to 4 minus L raise to 4 plus C1 times L. Ito siya, magiging ganito siya, no? 0. Ito yung parang dinistribute na natin. Ito, dito. No? Dinistribute na natin, naging simplified version na siya. Ang gagawin lang natin dito, lilipat lang natin yung C1 sa kabila. So, sa kabila ng equal sign. So, ito siya magiging dito. C1 equals negative W0 L cube over 24 EI. Pag nakuha na natin to, makukuha din na natin, since nakuha na natin yung C2 natin na equal sa 0, yung C1 natin, which is ito, makukuha na natin yung equation ng elastic curve natin. Paano? Ang gagawin lang natin is, yung C2 natin, 0, substitute lang natin dito sa equation na to. So, nakuha natin doon sa mga sa inintegral natin na galing sa bending moment. No? Which is ito siya, ito, at saka ito. Itong yx na to, substitute lang natin yung nakuha natin. 0, wala na. Tingnan nyo dito, ganun lang din siya, pareho lang din. Pero ang pinagkaiba, wala na dito ang constants. Yung C2 natin, which is 0, pwedeng hindi na natin lagay. Pero itong nakuha natin negative, which is yung C1 natin, nakalagay dito. Ito siya. With yung x natin, natira, na nakamultiply sa C1. Yun, nakuha na natin yung una nating kailangan kunin. Which is yung equation ng elastic curve. Ito siya. And then, dako naman tayo doon sa maximum displacement. Yung pangalawa naman, yung kukunin natin. Para makuha natin yung maximum displacement, kailangan natin malocate kung saan yung slope niya is 0. Kaya itong dy over dx equals to 0. And kaya ang gagamitin natin yung slope equation na ito. W0 times length times x squared over 4i. Ito siya. Gagamitin natin to. In-equate natin sa 0 kasi kailangan nga natin kunin yung kung saan slope, yung 0 niya. Ito yung slope equation natin. And para mas madali ang ating calculations, times lang natin to sa 24 EI. Pag times natin siya pag multiply natin siya doon, 24 EI, pag multiply natin siya sa 24 EI over yung ating W0 is ang mangyayari, cancel to, lahat ng W0 sa numerator, and then cancel to. WEI dahil dito sa WAD taas. Ang matitira lang dito, sa third term natin, L3 lang. Dito naman, kaya nagka-4 dito, dahil itong 6, kailangan natin i-times sa 4 para maging 24 siya. Para makancel din dito sa 24 na to. Kaya nagka-4, and ang natira lang dito, yung x cube. Dito, ganun lang din. Ang matitira lang dapat dito is yung L times x squared. And tatimes natin sa 6 para maging 24 para makancel. So, ito na yung ating equation na galing dun sa slope equation na naka-equate sa 0. Ito na siya. Ayan. Dito na tayo. Yan lang ulit natin. Pag sinolve na natin tong equation, solving the equation, ang makukuha natin is x equals L over 2. Ito lang. Yung makukuha natin, no? So, yung L over 2 natin na nakuha natin dito sa slope equation na naka-equate sa 0, kita nyo yung ito. Ibig sabihin nito, yung maximum displacement ay nag-o-occur sa gitna ng ating beam.
length over 2. Ibig sabihin, dito lang din siya nag-o-occur yung maximum displacement. No? Base dito sa ating nakita. And then, next natin, para makuha na natin kung ano yung maximum displacement na to, e-equate natin to, sasubstitute natin yung x dito sa ating sasubstitute natin tong x dito sa ating final equation ng elastic curve. No? And ang mangyayari dyan is ganito lang. Itong x, magiging L2. Ito, retain. And itong x cube, magiging L over 2 cube. Itong x to the power of 4, magiging L2 to the power of 4. And then, itong x dito, sa constant natin na 1, magiging L2 lang. No? And then, ang una natin ginawa dito is yung itong cube natin, in-integrate na natin siya, naging L cube over 8 na siya. Ito na siya. Wala pa tayong ginagawa sa iba. Ito lang ginawa natin. Naging L4 over 48 dahil yung L in-integrate natin, naging 4 siya. And yung 2 na, times 24, naging 48. No? And next na ginawa natin, itong 2L, ang 2L dito, times na natin siya dito sa nakuha natin L cube over 8. Ang nakuha natin is L to the power of 4 over 4. No? And ibig sabihin lang nito, equals lang sila. Magkaiba lang ng denominator. So, ang ginawa natin, itong 4L, gagawin natin itong unang 4L, times natin itong unang term, itong L4 over 4 sa 4. Magiging 4L to the power of 4 times 16. Pares na sila ng denominator. And 4L to the power of 4 minus L to the power of 4 is 3 to the 3L to the power of 4 over 16 dahil pareho na nga sila ng denominator. Yun pa lang yung ating sunod na ginawa. And next na ginawa natin, parehas lang sa kanina. Eto, times lang natin to, itong W over 24 AI sa itong 24 WEI dito sa ating 3L to the power of 4 over 16. Naging ganito lang siya. 3W times L to the power of 4 over 384 EI minus, eto dapat, no? Kaso, hindi pareho yung denominator natin. Kaya ginawa natin, times natin siya sa 8 para maging 384 din. Para masubtract natin ng ayos. Kaya nagka-8 lang dito sa taas. And times natin yung 48 sa 8, naging 384. So, madali na natin masusubtract. And ito na yung final na ating equation. Yung displacement, yung maximum displacement natin, nag-equal lang siya sa 5 W L to the power of 4 over 384 times EI, which is yung modulus at yung moment of inertia. Yan. Ito yun. Ito yung sagot natin sa letter B. Meanwhile, ito yung sagot natin sa letter A. So, kung tutuusin, mas madali yung letter B dahil ano lang siya, substitute, ganun lang. At dahil nakuha na din naman natin yung equation ng elastic curve, kaya mas naging madali na yung letter B. So, to summarize yung ating lesson, yung una natin ginawa, nag-solve tayo ng support reaction, itong R. Next naman natin ginawa, yung moments, no?
Nag-derive tayo ng moment. Ito yun. Ito yung part na yun. Nag-derive tayo ng moments dito. Base lang sa ating diagram. Sunod, in-integrate natin para makuha natin yung basic elastic curve equation. Dahil may constant kasi to, kaya basic pa lang. Kaya ang ginawa natin, kumuha tayo ng constant. Kinuha natin yung constant kung saan nag-i-equate. Kaya itong basic natin dito, naging yung final equation natin, naging final na. Which yung ating mga constant ay meron ng kanyang equation. Next, ang final natin, yun nga, yung sa ating maximum displacement. Nag-set lang tayo ng slope na equal sa 0. Pag nakuha natin yung slope, kung saan ba equal yung 0 natin, which is yung sa x equals L/2, sinubstitute naman natin yung ating L/2 dito sa ating equation ng elastic curve. At nakuha natin yung maximum displacement. And thank you guys sa panonood. Sana may natutunan tayo.